inyong programa sa pag-imbita po sa aming organisasyon. Ako po si Angel ng PYDRM. Yes, Ma'am Angel. Ma'am, kamustahin lang natin ngayon yung mga ginagawa ng inyong grupo, no? Non-government organization sa mga ganitong usapin kasi talagang problema ngayon na nakikita sa buong bansa yung ilang mga usapin ng lindol. Ano po yung mga ginagawang kahandaan ng mga kabataan dito sa Pangasinan? Kahapon po, 'di ba niyanig po tayo ng magnitude 5.1 na lindol na may epicenter sa Botolan, Zambales. At sinundan din ito ng magnitude 2.7 kagabi. So inaantabayanan po natin ang mga posibilidad na magkaroon ng aftershocks. So tayo po ay nakaantabay sa DOST PHIVOLCS at tayo rin po ay nag-i-issue ng mga earthquake intensity map kung saan nagte-track natin yung mga kabayanan kung saan naramdaman yung lindol. At paalala lang po natin na hindi po na-predict ang lindol, kaya ang pinakamainam na paraan ay ang pagiging handa sa anumang oras. Angel, bilang kayo po, ito po nga presidente, ano po na ito po mga kabataan po natin, kasi meron pa rin po yung mga naririnig po natin, no? Though hindi naman po sa pangkalahatan, pero sabi nga po nila, parang nagiging props na lang na ito po mga kabataan po natin. So on your part, paano naman po natin ini-inculcate or ini-encourage ito po mga kapwa kabataan po natin dito po sa ating pong lalawigan specifically na magkaroon po ng boses or mag-engage sa mga ganito po nga kaganapan. Though nile-lecture na po ito sa school, even sa community or sa barangay po natin, pero kayo sa organization po ninyo, paano po ninyo pinapalakas ito pong boses ng ating pong mga kabataan, ma'am? Palagi po nating pinapaalala na bago ang lindol, mahalaga ang paghahanda. So, mag-develop po tayo ng ating family earthquake plan. Ito po ay gabay kung ano ang dapat gawin ng bawat miyembro ng pamilya. At syempre, magplano po kung saan magtatagpo ang pamilya kung sakaling magkakahiwa-hiwalay po kayo sa oras ng lindol, at pumili rin po ng isang kaibigan o kamag-anak na nasa ibang lugar na pwede nyo pong matawagan upang ipaalam din po ang kalagayan ng bawat isa. So alamin nyo din po yung mga safety spots sa mga kwarto nyo po. Kunwari, sa ilalim ng matibay na mesa o sa tabi ng loob ng pader. Ayun. Iwasan din po yung mga delikadong spot tulad ng bintana, salamin at mabibigat na kasangkapan. Syempre, mahalaga sa lahat, mag-practice din po paminsan-minsan ng earthquake drill po. At wag din po kalimutan na matutunan ang first aid po. At syempre, dito rin po, ihanda din po natin ang mga emergency kit na may pagkain, tubig, flashlight, extra batteries, gamot at iba pa pong mga toiletries. Habang may lindol naman po, syempre, nararamdaman natin yung pagyanig, syempre kalma lang po tayo at wag magpanik. Kung nasa loob po tayo ng bahay, syempre gawin po natin ang duck cover and hold. Yumuko po tayo, magtago sa ilalim na matibay na mesa at doon po kumapit habang yumayanig po. Lumayo po tayo sa mga babasagin at mga bagay na maaring bumagsak po. At wag tayong tatakbong palabas hanggat hindi po tumitigil yung pagyanig. At kung nasa labas naman po tayo, syempre lumayo po tayo sa mga gusali, puno at kuryente na maaring matumba po. At pumunta po tayo sa open area. Kung kayo naman po ay nasa sasakyan, syempre huminto po muna tayo at manatili sa loob. At wag tumigil sa ilalim ng tulay o overpass. Makinig po tayo sa mga radyo at sa mga official announcement po. Sa pagkatapos naman po ng lindol, syempre, una nating gawin ay tiyakin na ligtas po ang ating mga kasama. Kung may nasugatan po, syempre magbigay po tayo ng first aid kung kinakailangan. I-check din po yung mga gas, kuryente, tubig. Kung may sira po, patayin agad ang pinagmulan po nito. Huwag din po tayo gumamit ng kandila o posporo kasi nakakapagdulot po ito ng sunog. Syempre ayaw po natin na madagdagan pa ang ating mga tinadanas po. At syempre, makipagtulungan din po sa kapitbahay at otoridad para sa mabilis na recovery po. At lagi-lagi po pinapaalala na hindi po natin na-predict ang mga lindol. So, tayo po ay maghanda sa posibleng aftershocks. Yes, ma'am. Ma'am Angel, kamusta yung pagiging active ng ating mga youth dito sa Pangasinan? Ano po yung assessment natin? Marami bang mga nakikiisa sa mga activities if ever na may mga ginagawa ang inyong grupo at opisina, ma'am? Nakikipartner po ang iba pong mga SSLG sa aming mga initiatives po at maging marami pong mga kabataan na nakantabay po sa mga updates na aming page hinggil sa mga
paglindol po at maski sa mga iba pang sakuna tulad ng bagyo po. Ma'am Angel, ano po, eto po mga nananatiling hamon pa rin na hanggang sa kasalukuyan, especially on the part, ano po, neto po mga kabataan po natin. May mga pagkakataon ba na nakaka-experience din po ang inyo po nga grupo na kumbaga parang hindi po tayo gaanong pinapansin or hindi po tayo napapakinggan? Kasi nga, di ba, parang pagkabataan, maliit pa lamang po tayo, di ba? Hindi po tayo gaano po nga pinapansin sa ating po nga komunidad. Na-experience na din po ba natin ito po mga ganito po nga kaganapan? And papaano naman po natin na overcome if ever man meron po tayo mga ganitong ganap, ma'am? Pasensya na lang po talaga. Pasensya kasi itong pakikipag-usap po natin ay kailangan makuha natin yung loob nila para ma-convince sila na ito, tama tong mga nilalabas namin. Tama to kasi binack up to ng DOST FIVOC. Ito ay nakasandig sa research. Ito ay nakasandig sa mga gawa ng ating mga scientists. So, kailangan po mapakinggan ng kabataan dahil parte din sila ng ating community.